Iglesia ni Cristo binabastos daw si Bongbong Marcos Jr. At ito, sa July 27, may mangyayaring the final big one. Nako, ito na ba ang inaabang-abangan natin? Kung matatandaan yung mga banateros, nakailang rally na rin na nangyari. No. Nakailang rally na rin ang nangyari at patuloy ang panawagan ng taong bayan na ipakulong ni Marcos Jr. yung mga kawatan na talagang maraming ebidensya na ipinapakita na sila ay kawatan at huwag ipakulong yung mga taong lumalaban sa korupsyon. Kaso mga banateros ay hindi nga sinunod yun ni Marcos Jr. Sa halip ay ipinakulong pa si Marcoleta, si Jingo Estrada at may mga ipapakulong pang mga senador. So ngayon dito natin malalaman kung eto na ba talaga yung pinaka-inaantay natin na katapusan na ng korupsyon sa bansang Pilipinas. At ngayon mga banateros nga ay may mga pahayag etong mga bayarang vlogger at pinupukaw or hinihimok ang taong bayan na palabasin na etong Iglesia ni Cristo ay sobra daw bastos. Sobra daw bastos sa pamahalaan dahil etong mangyayaring anniversary ng Iglesia ni Cristo ay sasabay ata dito sa mangyayaring SONA ni Marcos Jr. Alam niyo sa totoo lang, hindi na inahabangan ng taong bayan yung SONA kasi nakadalawang or pangatlo, hindi ko kita mo, hindi ko na matandaan kung ilan ng huling SONA ni Marcos, 'di ba? Nakailang SONA na si Marcos Jr. At talagang alam mo 'yon, yung lumabas lang nakatawa-tawa. Doon pa nga sa mga SONA ay sinabi niya na ang kakapal daw ng mga mukha ng ibang mga politiko dahil tawag dito dahil pera daw ng taong bayan yung mga ninanakaw nila, pero ni isang congressman wala man lang siyang pinakulong. Siguro may papakulong siya, baka kamag-anak pa rin ng mga Duterte or kapanalig pa rin ng mga Duterte yun. Ngayon pinapalabas ng mga vlogger na itong Iglesia daw ni Cristo ay sobra daw bastos, sobra daw walang niya, wala daw respeto sa Pangulo. Wait, paano naging bastos ang Iglesia ni Cristo? Ilang beses na nga silang nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na i-stop yung impeachment na yan at panagutin ng mga korap sa bansang Pilipinas. Anong ginawa ni Marcos Jr.? Pinakinggan ba yon? Alam nyo, tigil-tigilan nyo kami sa mga ganyan nyo Puta na, parang Iglesia pa ni Cristo ngayon yung bumabastos sa administrasyong Marcos. 'Di ba? Alam nyo yung KOJC, Iglesia ni Cristo, ay binabastos ngayon ng mga vlogger. No? Ano ba yung pinaglalaban ng KOJC at ng Iglesia? Pinaglalaban nila is proteksyonan ng pera ng taong bayan, huwag mapunta sa mga politikong pangsarili lamang yung kanilang iniisip, at huwag nakawan ng taong bayan at ilahad ang kanilang hinanaing. So anong masama doon? Sa totoo lang walang masama doon sa ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Kaya kayong mga bayarang mga vlogger, ayoko na magmura. Sa totoo lang ayoko na talaga magmura. Pero mga ina nyo kauna-unahan ng magulang nyo, sama na natin magulang nyo, total ganyan din naman, diba ganito kayo mag-vlog pero hindi ko gagayahin yan, sorry, no? So alam nyo, ang KOJC at ang Iglesia ni Cristo ay ang panawagan lamang ng mga yan ay transparency at accountability. Nabubulol pa ako doon 'di ba? So yan lang, napaka-basic lang ng kanilang hinihiling na hindi maibigay-bigay ni Marcos Jr. Bakit? Kasi siya ang mastermind. At about naman ho doon sa sinasabing tawag dito sa sinasabing etong Iglesia ni Cristo ay binabastos ang Pangulong Bongbong Marcos. Isang malaking katarantaduhan 'yon. Bakit? Nauna pa ba si Marcos Jr. maging presidente kesa sa Iglesia ni Cristo? Taon-taon nilang ginaganap yan Yung anibersaryo na magaganap, taon-taon yan. O baka naman kinakabahan kayo? Dahil alam naman natin kung gaano kadami kapag nagtipon-tipon ng Iglesia ni Cristo, kapag sila ay nagkaroon ng anibersaryo,
eh sobrang dami nila. Hindi kaya kinakatakutan nyo na baka sa mismong zona ni Marcos, di ko alam kung pangilan to eh. Wala na kasi akong pakialam niya sa zona niya na yan eh. Baka dito sa zona ni Marcos na mangyayari, eh baka naman natatakot kayo dahil baka ito na yung inaantay at kinakatakutan ng ibang mga kawatan niya sa gobyerno na baka itong anibersaryo ng Iglesia ni Cristo, baka ay tumuloy-tuloy hanggang Malacanang. Hindi kaya ganun yung iniisip nyo, kaya todo react kayo dito, 'di ba? Kasi hindi pa naging pangulo si Marcos Jr., may ganitong pagtitipon na ang Iglesia ni Cristo. So bakit parang kasi mga banateros kung papansinin niyo yung galawan ng mga vlogger na patuloy na halos iisa lang no? Talagang aminado kang naka-script Ang malupit dito alam mo yun na talagang pinupukpok nila ng gusto itong iglesia na kahit alam naman nila na taon-taon na ginaganap itong anibersaryo ng relihiyon na to. 'Di ba? Huminalaglag pa dun. Sa totoo lang dapat nga kabiliban nyo itong dalawang relihiyon na talagang nakikita nating lumalaban sa korupsyon. Etong Iglesia ni Cristo at KOJC. Yang dalawang relihiyon na lang ang talagang maituturing nating kakampi natin. Wala nang iba. Kaya nga kapag etong KOJC at Iglesia ay talagang masakop ni Marcos Jr., wala na tayong aasahan, mga banateros, mga kabiyaya. Diba? Ang Korte Suprema medyo, alam mo na, hindi natin tukoy kung sila ba ay kontrolado na or nasa atin pa rin ang pagpapasya nila. Pero sa nakikita natin ngayon, medyo bakit hindi sila kumikilos sa mga nangyayari? Na matindi na yung nangyayaring katarantaduhan sa bayan natin, 'di ba? So, etong Iglesia at KOJC, talagang eto na lang yung inaasahan ng bawat Pilipino na sila na lang talaga ang pwedeng tumapos sa kahirapan, sa pasakit, sa paghihirap ng bawat Pilipino na katulad ngayon, 'di ba? Magtatag-ulan na. Ang dami na namang nasisirang mga kagamitan, panghanap buhay ng mga Pilipino dahil sa baha, yung Bulacan. Aminado ako na nagbabaha sa Bulacan. Pero may part sa Bulacan na hanggang ngayon ay hindi pa rin nauubusan. No, hindi pa rin nauubusan ng tubig. Grabe. Alam nyo, sobrang naaawa na ako sa mga kababayan natin. Sa totoo lang, yung sinusumbat nila sa amin na bayaran kami na ginagawa namin to. Sa tutusin, hindi kami nakikinabang nito Ay hindi pala, mali. Hindi lang kami ang nakikinabang nito. Lahat ng Pilipino. Itong pinaglalaban namin, pinaglalaban ng Iglesia, pinaglalaban ng KOJC, pinaglaban ni Pastor, pinaglaban ni Pangulong Duterte at iba pang mga senador na lumalaban sa korupsyon ngayon. Hindi lang para sa kanila to, kundi para sa buong Pilipinas at sa lahat ng mga Pilipino. Tapos kung bastos-bastusin ng mga vlogger ni Boss B yung iglesia at itong SMNI, wagas, yung SMNI daw, bayaran. Paano magiging bayaran ng SMNI? Paano magiging bayaran ng SMNI? Nakakulong nga si Pastor. Kaya nga nakakulong si Pastor kasi hindi niya tinanggap yung offer na nag-o-offer sa kanya. Di umano, may nag-o-offer. Diba? Yan yung mga nabalitaan namin May nag-o-offer kay Pastor na talikuran ng pagiging magkaibigan nila ni Pangulong Duterte at tumulad sa ibang mga network ngayon na puro lang pasikat, puro lang papogi sa administrasyon ng ginagawa. Hindi ibinabalita yung mga tunay na impormasyon, balita na nangyayari sa bansa natin. Nagugulat nga ako ngayon Nagugulat ako ngayon kasi about dito sa mga network na to nagugulat ako dahil parang pag hindi pa sila nasasahuran, pag hindi pa sila nabibigyan ng mali-malitang pera, gumagawa sila ng paraan or nagbabalita sila ng maayos. Pero tsempohan yung mga banateros. Biglang biglang nag-iiba.
'Di ba? Biglang mag-iiba yung tema na yung mga inaantay nating balita na mapapanood dapat natin sa kanila ay biglang mawawala. Ang SMNI, mapakakampi ka man o hindi, binabalita ng SMNI. Tapos wawalang yain nyo. Ang Iglesia ni Cristo Net 25, ganyan din ang ginagawa nyo. Winawalang yan nyo ang Net 25, winawalang yan yung Iglesia ni Cristo kaso sinasabihan nyo fake news. Paano magiging fake news? Hindi nga sila nagpasakop. Diba? Hindi nga sila si Pastor Apollo Kibuloy. Sa totosin lang ito, hindi naman sa pag-aano sa iglesia, no? Pero kung usapang sakripisyo lang talaga din, sobrang laki ng sakripisyo ng KOJC, sobrang laki ng sakripisyo ni Pastor. Sa totoo lang, hindi ko naman sa pinaghahambing, no. Sobrang laki ng sakripisyo, biruin mo hanggang ngayon, sobrang hirap si Pastor doon sa kalagayan niya na yung dati niyang nakaugalian na preskong hangin sa Davao, pagpunta ng Glory Mountain, malamig, ang sarap higup-higupin si Marcos. ang sarap huminga, no, mag-inhale, exhale ka doon sa Glory Mountain dahil sobrang talagang mananalaytay sa lalamunan, sa buong katawan mo yung klima na sobrang sarap, sa Prayer Mountain na nakaka-relax. Pero nasan siya ngayon? 'Di ba? Nasan si Pastor ngayon? Nasa kulungan. Sobrang hirap ng kalagayan ni Pastor. Sobrang walang-wala yung dati niyang nakaugalian. Hindi dahil deserve niya 'yon, ha. Hindi dahil totoo yung mga ikinaso sa kanya. Hanggang ngayon wala pa rin patunay. Hanggang ngayon wala pa ring ebidensya na may ilalabas. Hanggang ngayon hindi na napag-uusapan 'yan, hindi na naibabalita. 'Di ba? Asan na yung sinasabi nilang ebidensya labang kay Pastor? Yung isang witness nga umamin na binabayaran siya ni Risa Ontiveros. Dapat doon pa lang umaksyon na si Bongbong Marcos. Dapat doon pa lang ipinakulong niya etong si Risa Ontiveros dahil nagbabayad ng mga witness. Etong dalawang relihiyon na nga lang yung kakampi natin, eh. Diba? Wawalang yain nyo pa. No? Etong dalawang relihiyon na nga lang talaga yung nagsasakripisyo. No, Diamak, siyempre kung about sakripisyo naman, Diamak na mas talagang grabe ang sakripisyo ng KOJC, no. Talagang alam naman natin yung ginawa sa kanila, yung pangbabastos, panghahamak at pagpapakulong sa pastor nila, sa kanilang leader na si Pastor Apollo Kibuloy, di ba? So ngayon, ang ginagawa kasi ng ibang vlogger, below the belt na yung mga pinagsasabi, below the belt na yung mga ibinabalita mapatungkol sa KOJC at sa INC. So ngayon, may mga nakalap din akong balita na itong INC ay tatadta rin ng kaso. Hindi ko alam kung ilang vlogger sa mga loyalista at Pinklawan, Dilawan, pero ang dami nilang kakasuhan dahil sobra na yung ginagawa. Katulad niyan, yung kamakailan lang may namatay na vlogger, 'di ba? May namatay na vlogger at isinisisi nila 'yon sa Iglesia ni Cristo. Nekesyo Iglesia daw ni Cristo ang nagpatumba doon sa vlogger na 'yon. So ngayon, syempre siguro etong iglesia ay hindi na rin nakapagtimpi, hindi na nakapagpigil, kaya kakasuhan na lang. At tama naman yung ginagawa nila. Lahat naman tayo ay may karapatang magkaso. Hindi naman po yan nililimitahan sa mga Pilipino. Lahat tayo may karapatan na magkaso. Kaya etong hakbang na ginagawa ng Iglesia ni Cristo ay sobrang ganda din dahil matitigil. 'Di ba? Madadala itong mga vlogger na to. Alam niyo kung bakit sobrang tatapang nitong mga vlogger na to? May tigasalo kasi sila. Oo, yun nga yung si Boss B. Tapos yung secretary pa ni Boss B, 'di ba? So yung secretary ni Boss B, ayun yung lumalakad, no? Lumalakad sa dito sa mga vlogger na to na at may mga conversation pa nga ako dating nilabas niyan, hanapin niyo na lang diyan sa vlog ko na makikita mo na sa usapan nila na huwag kayong mag-alala, hindi kayo makakasuhan, hindi kayo makakasuhan dahil sasaluhin kayo ni Boss B. So ganun sila. Kaya tignan nyo, yung mga vlogger, bakit gigil na gigil sila mag-vlog? 'Di ba? Kung mapapansin niyo, halos isa sila eh. Yung matanda, 'di ba? Yung tangin mo,
DDS, yung gumaganon. Alam nyo bakit sila ganon? Kasi kapag ganon ang kanilang mga acting sa kanilang mga vlog at sila ay todo palamura, ang lalaki kasi ng talent fee na ibinibigay sa kanila. Talent fee? Talent fee na pala yun ngayon. Isang talent na rin pala yung pagmumura, no? Grabe, no? So, ganyan ang nangyayari. Kaya tingnan nyo yung mga vlogger, sobrang grabe nila mag-fake news, grabe sila manira. So, ngayon, pinuputakti nila ang Iglesia ni Cristo kasi daw ito ay bastos. So, yung mga sa mga kapatid natin Iglesia ni Cristo, ako po kasi may mga kapatid ako. No? May mga kapatid po akong miyembro ng Iglesia ni Cristo. Talagang kapatid ko. So, ilan yung kapatid ko na Iglesia ni Cristo? 4. May pinsan din po ako na Iglesia ni Cristo. Marami akong kamag-anakan ng mga miyembro na Iglesia ni Cristo. So ako po ay hindi Iglesia ni Cristo. And hindi ko naman po sa talagang tinatanggi ng gusto, pero hindi po ako Iglesia ni Cristo. Yung mga kamag-anakan ko lang. Kaya nalalaman ko tong mga ganitong impormasyon. Hindi naman din dahil sa sinasabi ng mga kamag-anakan kong iglesia, etong mga about dito sa mga vlogger na kakasuhan sa magiging final big one. So hindi naman sila. So may mga kaibigan at may mga source din po tayo na binibigay sa atin, no. Kaya kung halimbawa man na mangyari talaga to at totoo, jackpot. Jackpot yung vlogger na tatadta rin ng kaso. Pero yun nga, mabalik tayo ulit doon sa pangbabastos daw ng Iglesia ni Cristo. Alam nyo, ilang beses nang nagrally ang Iglesia ni Cristo. At sa ilang beses na panawagan nila, hindi sila pinakinggan ni Marcos Jr. So ngayon, tanungin ko kayo, sino ang bastos? Si Marcos Jr. na ilang beses nang tinabla yung panawagan ng Iglesia ni Cristo? O ang Iglesia ni Cristo na taon-taon naman nilang ginaganap yung anibersaryo na yan at sumabay, nagkataong magkasabay ang SONA at itong anibersaryo nila. So, sino ang bastos, di ba? So, para sa akin, sa sarili kong opinion, si Marcos Jr. Oo, dahil una-una, wala pa si Marcos Jr. sa pagiging presidente, may ganyang okasyon na ang iglesia. So, sobrang lala. Sobrang lala na ng mga vlogger. Kaya ako nananawagan ako sa kapatid nating mga iglesia na iparating nyo or panoorin nyo. No? Kahit clip lang. Panoorin nyo or tignan nyo yung mga post ng mga loyalista, mga pinklawan, dilawan ng mga vlogger na grabe kayo bastusin. No? Alam ko naman na medyo mababaw, kaso nga lang yung iba kasi ginagawa na ay talagang below the belt na. Sobra na pong pangbabasto sa inyo. Ngayon nga pinagbibintangan pa kayo na kayo daw ang nagpatumba sa vlogger na kasamahan nila, diba? So grabe na yung kahayupan na pinagagawa nila sa inyo. So itong sinasabi ko naman na the final big one, may posibilidad na etong mangyayaring anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Ito sa sarili ko lang naman tong opinion. Kasi alam naman natin kung ilang milyon ang lumalabas ng mga miyembro ng iglesia kapag anniversary nila. At kapag may okasyon sila, di ba? So ngayon, may mga nasasagap tayong konting balita na kapag hindi daw talaga tinugunan ng Administrasyong Marcos etong huling kahilingan ng iglesia, ay mangyayari na yung tinatawag na the final big one. So parang mga banateros, ito po hindi pa po ito final, no? Wala pang 100% ito. Ito ay bali-balita pa lamang, no? Kaya lang naman natin kinukwento sa inyo para para may idea din po kayo, no? So kung magkataon man na magkaroon ng muling kahilingan ng Iglesia ni Cristo at tuldukan na nila etong nangyayari na to, na korupsyon, gulo
sa bansang Pilipinas, siguro talagang hindi lang ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang masasalba nila sa paghihirap ngayon na dinadanas natin sa Pilipinas, kundi ang buong mga kababayan natin, no? Talagang sobrang salamat talaga dahil alam niyo na alam naman natin yung ako Katoliko ako, 'di ba? Yung ibang mga relihiyon, yung mga pare, mga madre, 'di ba? Sumusuporta at may mga balita pa na itong ibang mga pare ay nabigyan ng mali-maliit ang pera. So wala na talaga tayo ibang aasahan din, no? So talagang KOJC at Iglesia ni Cristo na lang talaga ang maaasahan natin pagdating sa matatawag na tuldukan na itong korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. So pag-usapan na rin natin yung mga viral na kaganapan sa impeachment ng lupit ni Senator Robin Padilla, no? Talagang sinupalpal niya itong si Tulo Laway Luistro. Alam niyo, habang pinapanood ko yung debate. So totoo, hindi nga masatawag na debate yung kasi hindi makasagot-sagot etong si Luistro sa mga katanungan ni Senator Robin Padilla. Kaya nga dyan ako na natatawa dito sa mga vlogger na to, na paulit-ulit na sinasabihang tanga, bobo si Senator Robin Padilla, ay samantalang yung sinasabi niyong matalino ay hindi makasagot-sagot sa tanong nung tinatawag niyong tanga at bobo. Di ba obvious? Tingnan niyo yung nangyari. Tingnan niyo yung kaganapan kanina. Sasabihin niyo na naman, ay panalo ang kampo ng mga anti-Duterte. Putay na, paano panalo doon? Tinatanong lang kung yes or no, hindi makasagot-sagot. Kung ano-anong paligoy-ligoy ang sinasabi niya. Alam niyo, palakpakan natin talaga si Senator Robin Padilla. At dahil nga dyan, talagang tumaas ang kanyang approval ratings, ang trust ratings ng bawat Pilipino na talagang talagang gustong-gusto pa nila na maging senador etong si Robin Padilla. Maraming magagandang sinabi si Senator Robin Padilla na alam mo yun na talagang kahit na siya ay ganyan magsalita, no, na tangina, mas gusto kahit ilang milyong beses mas pipiliin ko naman si Senator Robin Padilla kaysa kila Lacson Soto, kila Bam Aquino, Kiko Pangilinan, at lalong-lalo na kay Lito Lapid. Senador pa ba si Lito Lapid? Alam niyo, sa totoo lang, mamaya natin pag-usapan yan. Pero dito nga, sobrang humanga po ang bawat Pilipino dito kay Senator Robin Padilla. Dito nga sa mga ganyang sinabi dito sa hearing na at may mga napanood pa tayo na nanggugulo, no? Talagang sinupalpal niya lahat. Ito talaga dapat ang senador na talagang dapat hinahalal natin sa bayan dahil itong mga ganitong mga senador ang kailangan ng bayan, may bayag at may malasakit. Ganyan, 'di ba? Hindi sasabihin niyo bobo si Senator Robin Padilla, halos bakit? Si Sandro Marcos, 'di ba sobrang talino niyan? O bakit siya ang tinaguri ang pork barrel king? Pinakabatang pork barrel king, pinakamayamang politiko sa taon na to. Pinakakurap na politiko sa taon na to. Halos lahat ho ng mga mayayaman, ayan yung isa sa mga kawatan sa bayan natin. Ngayon, kung ano man yung nakikita nyong porket hindi nag-i-English, porket hindi masyadong maganda yung kanyang pronunciation sa mga English, sa mga Tagalog, sabihan nyo na agad ng bobo. O ngayon, sa ginawa kanina, Luistro versus Robin Padilla, sino ang naging bobo? Diba si Luistro? Na hindi niyang masagot-sagot yung mga katanungan ni Senator Robin Padilla. Kaya doon pala, mabalikan natin yung vlogger na nagbabanta na ipapabaril niya daw si Senator Robin Padilla. Sige, ituloy nyo. Ituloy nyo. Hindi dahil sa galit ako kay Senator Robin Padilla, gawin nyo para malaman nyo kung gaano ang galit ng mga Muslim. Kung gaano magalit ang mga Muslim, mga kapatid na Muslim. Subukan nyo lang. Alam nyo, kauna-unahan ata, kung di ako nagkakamali, kauna-unahang senador
na Muslim si Senator Robin Padilla. Kung hindi ako nagkakamali, correct nyo na lang ako dyan sa comment section. Tapos, dahil hindi mo gusto yung kanyang pahayag, dahil hindi siya katulad ni Luis Tro na ang galing mag-English, ang galing ng pronunciation sa mga English, bobo na agad, ipapabaril mo na agad. Subukan mo, doon sa vlogger na pinagbabantaan si Senator Robin Padilla na papatayin niya o ipapapatayin niya, dapat aksyonan ng mga kapatid nating mga Muslim yan. Gaganyan-ganyanin lang kayo ng mga vlogger ni BBM? Gaganyan-ganyanin lang kayo ng mga vlogger ng mga bayaran? Isang malaking kabastusan sa inyo yan. 'Di ba? Hindi nyo dapat inotolerate at hindi nyo talaga dapat itolerate yan dahil below the belt na yung pinaggagawa nila. Kaya ako sa inyo, aksyonan nyo yan mga kapatid natin mga Muslim para hindi maulit at hindi ring gayahin yan ng iba pang mga tulongges na mga vlogger. Ito, isa pang napag-uusapan ngayon. Isa sa mga kasamahan ni Tito Sotto ang talagang supporters ng mga Duterte. Walang iba kundi itong si Raisa May Dizon ng Itbulaga. So ngayon, etong si Raisa May Dizon, alam naman natin nakasama ito ni Tito Sotto sa show na Itbulaga at alam ko yon dahil isa din ako sa mga naging defender ng Tito Vic and Joey nung panahon na nag-away or nagtalo-talo ang Halusus Brothers at ang TBJ sa prangkisang Itbulaga. At alam niyo yan, may mga supporters ako na nakakaalam niyan. Ngayon, eto po. Etong si Raisa May Dizon ay pinuputakte ng mga loyalistang iilan lang naman, hindi naman sobrang dami, iilan lang na nakitang nakapollow dito kay Kitty Duterte. Alam nyo, hindi nyo dapat sisihin, hindi nyo dapat bastusin yung mga artistang sumusuporta sa mga Duterte, no? Katulad ng mga nakaraan lang, etong si Joshua Garcia nakitang nag-share ng video about kay BP Sara sa impeachment. So napakaganda naman, ang masama pa dito, ang ganda nung pahayag nung video na yon na isinare ni Joshua Garcia na ikinagalit nitong mga vlogger ni BBM. Buta na, grabe nga issue ngayon eh. Sabi nila, issue bakla daw si Joshua. Alam nyo, paulit-ulit na lang yan kay Banat Bay, ganyan din ang sinasabi kay Coach Oli. So kapag galit sila, talagang gagawang kanila ng kwento, ng istorya na hindi mo talaga makakain. Katulad ko nga lang ngayon eh. Nag-viral yung video ko, ilang milyong views at dahil doon, mapatungkol doon sa conversation di umano ni Mima at ni Boss B or conversation ng mga vlogger doon sa kabila. So, ako kasi may personal akong talagang kilala ko si Boss B na hindi ko pa talaga pwede ngayon i-reveal dahil delikado rin ako, di ba? So, soon, mai-reveal natin yan kapag nakaupo na po si Vice President Sara Duterte. Kaya abangan nyo yan. So ngayon, etong si Joshua Garcia ay patuloy na binabash dahil at ina-unfollow ng mga pinklawan, dilawan, loyalistang tanga, yung mga pulangaw, dahil nakasuporta nga, o silent diehard supporters, etong si Joshua Garcia. Kaya ngayon, alam mo Joshua Garcia, mapapanood mo to. Hayaan mo lang yan, iilan lang yan. Di hamak na mas marami kami diyang susuporta sa'yo. So ngayon, inuunahan ko na rin itong mapatungkol kay Raisa May Dizon. Kasi itong kay Raisa May Dizon nga ay nahuli siya or nakita na nakapalo siya kay Kitty Duterte. Alam nyo, pati ba naman yung pagpalo ng artista sa mga Duterte pinapakailaman nyo? Bakit yung mga artista nangingialam ba sila sa inyo na nakapalo kayo sa isang adik? 'Di ba? Nakasuporta kayo sa isang adik, nakapalo kayo sa isang adik, sa isa sa mga leader ng sindikato dito sa bansang Pilipinas. Nagreklamo ba sila? Hindi sila nagrereklamo, 'di ba? So hayaan nyo sila. Kahit na itong si Raisa May Dizon, basta baka sabihin nyo, bakit kayo mga DDS nung nagsalita sa Angel Locsin, binanata nyo? Natural. Ang pangit ng sinabi niya. No, kung siya ay nakapalo, nakasuporta lang, or sabihin na natin nakasuporta kay Leni Robredo,
Wala kaming pakialam doon. Nakasuporta siya kay Marcos Jr., wala kaming pakialam doon hanggat wala siyang sinasabing pangit laban sa mga Duterte. At yung kay Angel Locsin, dinamay niya doon, ang SMNI, dinamay niya lahat kami or dinamay niya si Pastor Apollo Kibuloy. Kapag dinamay niyo ang SMNI, dinamay niyo si Pastor, kasama kami doon. 'Di ba? Kasama kami doon. Kapag dinamay niyo mga Duterte, kasama pa rin kami doon. Kaya natural na magre-react kami. 'Di ba? So, buti sana kung totoo. Eh, hindi naman totoo eh. 'Di ba? At saka, o nga pala, Angel Locsin, kung gusto mong matutunan at maliwanagan kung paano naging son, adopted son, si Pastor Apollo Kibuloy, gusto mo samahan kita para, o kaya ako na lang magano sa'yo, ako na lang magturo sa'yo, ha? Ako na lang magturo sa'yo para para maliwanagan ka. O, masyado na sigurong nilulumot yung utak mo. Ngayon mga banateros, wala tayong problema doon. Hanggat wala silang sinasabi, marami naman diyang artista na hindi sumusuporta sa mga Duterte. Pero hindi sila nagsasalita ng against sa mga Duterte. Pero hindi sila sumusuporta sa mga Duterte. Nakita nyo bang binanatan namin sila? Hindi namin sila binabanatan. Depende na lang kung may isang artista na panaybanat sa mga Duterte at sa kay Pastor at sa iba pa, doon talaga kami babanat. Ngayon, itong si Raisa May, nakapalo lang naman kay Kitty Duterte, hayaan nyo na. Una-una, bata yun. Diba? Natural na kung sino yung mga nagugustuhan niyang mapanood, kung sino yung gusto niyang tao, ipapalo niya. So, kailangan ko kontrolin niyo yun. Ano kasi, Professor X? Diba? So, ganyang kakitid ang utak ng mga tanso vlogger. Wala tayong magagawa. Sa totoosin lang talagang karma na lang talaga or antayin na lang talaga natin yung time para pagbayarin din nila. Alam nyo, isa din sa gusto kong i-request kay VP Sara Duterte na kung sakali man na matapos na to at maging presidente na siya, ay panagutin niya rin tong mga vlogger na tumanggap ng pera na galing sa kaban ng bayan. Hindi po pwedeng baliwalain lang to kasi gagayahin at mauulit pa rin. Sabi nga ni Pangulong Duterte, ang mga Pilipino hanggat hindi mo dinadala, hindi natututo. Kaya dapat matutunan nila na pagdusahan din nila kung ano yung sarap ng buhay nila sa pera ng taong bayan. Mapunta naman tayo doon kay Attorney Matibag na sinasabi ng mga loyalistang tanga na hindi daw kayang tibagin ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Ayun, nagmukhang tanga. Tinatanong lang siya kung alam niya yung batas, hindi niya masagot-sagot. Hindi, sa totoo lang, sobrang wala akong personal na galit kay Attorney Director Matibag. Wala akong personal na galit. Alam ko naman din na sumusunod lang siya sa kautusan. Pero yung tipong magbida-bida ka, maging parang feeling mo, sikat ka, feeling mo, sa'yo nakatuon ng atensyon ng taong bayan, yun ang pangit doon. No? At ang masaklap pa dito, ang laki ng expectation ng bawat BBM vlogger kay Attorney Matibag na kabaliktaran ang nangyari. Alam niyo mo, pinapaload ko. Sabi ko, tapos isa pa yung grabe yung hinga niya, no? Grabe yung hingal niya. Alam mo, Attorney Matibag, kung mapapansin niyo mga banateros, ako po ay may leeg na. Hindi po dahil nagtuturok ako nung kung ano-ano dyan, hindi ko po kailangan gumastos ng napakalaking pera para lang sa pagpapayat. Ako po ay ilang beses na mong lumobo ng sobra at kinayanan ko pa rin magpapayat. So, alam mo, Attorney Matibag, iwasan mo na yung kanin. Iwasan mo na din yung panay, panay alak. Lalot Red Doors at beer pa yung binabanatan mo. Okay lang sana yung wine, yung hard. Ako kasi ang iniinom ko ng alak is hard. Pero masama pa rin yun. Pero kahit pa paano, mas dihamak na mas masama yung mga beer. No? Grabe. Naririnig niyo yung hilik, yung hininga ni Attorney Matibag na sobrang, hindi ko alam kung siya ba ay kabado, siya ba ay na-tense,
O baka nga sa sobrang kaba, kaya sobrang hingal na hingal siya. Pero hindi yun ang issue. Ang issue dito ay wala pa ring binatbat si Attorney Matibag, si NBI Director Attorney Matibag sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Sa 25 years niyang pagiging lawyer, kinain siya ng isang lawyer na naging lawyer sa loob ng 10 taon pa lamang. So ibig sabihin, lamang siya ng 9 years na experience sa pagiging lawyer kaysa doon sa defense team lawyer ni Vice President Sara Duterte. Grabe, no? Sabi niya, bang pinapanood ko, sabi ko, ang lupit nitong mga halimaw. Halimaw kaya, diba, kung matatandaan nyo, in-issue dati ito. In-issue dati ito itong ganitong about dito sa defense team na kung wala daw pera ang mga Duterte, bakit daw matitindi or bakit daw ang daming lawyer, 'di ba? So naglabasan ng ibang mga lawyer at pwede namin paglaban si BP Sara sa walang bayad. So maraming gumanon. Yun pala, ngayon ko na realize na bakit binabakbakan nila na wala pa etong mga lawyer ni BP Sara kasi sobrang gagaling pala na hindi talaga kayang tibagin ni Attorney Matibag. Kaya pala dati mga banateros, no, napapaisip ako, wala pa naman yung impeachment. At hindi pa natin kilala yung defense team ni BP Sara. Although si Attorney Michael Pua, talagang napapanood at nakikita na natin. Pero yung iba na mga lawyer ngayon na talagang kinakahangaan natin, na hindi pa natin nakikita yung mga muka at kung ano yung estilo na ginagawa nila. Pero ngayon ko na-realize na bakit kaya pala binabanatan na nila nung una pa lang. Kasi nga, papalamunin sila ng alikabok nitong mga to. Ngayon gets ko na. No? So grabe, no? Talagang pero alam nyo nakakalungkot lang kasi yung impeachment na yan ay ginagastusan ng 25 million to 70 million per hearing. Diba? Ay kung yung 25 million na ilalaan yan sa patrabaho sa bawat Pilipino or naitutulong sa bawat Pilipino, ang dami sanang makikinabang yan, pero tingnan mo lang, nagagastos lang sa wala dyan sa impeachment. No? Talagang useless talaga yung impeachment na yan. At kung halimbawang impeachment lang, at nakakatawa pa nga dyan, 125 million ang binibintang nila kay BP Sara, pero bilyon ang ginagastos nila sa impeachment. At ang malupit pa dyan, nakapokus sila kung bakit daw ipapapatay ni BP Sara Duterte si Lisa, si BBM at si Martin Romualdez. So ganun. Tapos sasabihin nila para daw sa Pilipinas. Ulol, paano para sa Pilipinas? Pinagsasabi nyo. So yung mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin. Pasensya na kung dinaldalan ko lang kayo kasi mas maganda ata yung ganitong pagbablog na para kausapin, balita lang sa inyo kung ano yung mga detalye na dapat nyong malaman. At eto nga, yung the final big one na mangyayari. Hindi natin alam kung kailan ito or kung totoo bang iglesia ba ni Kristo ito or ito ba yung dating kwento na tatlong relihiyon na magsasanib puwersa sa kauna-unahan sa history ng bansang Pilipinas para kalabanin ang mga korap sa gobyerno. At eto rin, yung pangbabastos daw ng iglesia kay kay Bongbong Marcos. So, i-komento nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin niya. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros